sa pamamagitan ng dalinhaga ay nagsasalita sa Jesus sa kanila. So, hindi lamang sa pamagitan ng kung tawagin natin ay kaisipan o na tinatawag natin intellectual acumen, no? Yung kung tingnan po natin ay sa pamagitan ng paggamit ng utang, ngunit ginagamit din ni Jesus yung kung tawagin natin ay kultura, socio-cultural, para ipahayag ang mabuting balita, hindi lamang sa utang, maging sa puso ay nais pamanig ni Jesus ang kanyang mga mensahe. Sabi nga natin kapag sinabi natin kaninaga ay paggamit ng ordinaryong pamamaraan para ipahayag ang mga karunungan na nais na ipahiwatig ng buong may kapal. At ang isang palagi binibigyan ng diin ni Jesus yung pag-ahari ng Diyos. So, ito, kung sinikaragtong din ng Ebanghelyo natin kahapon, yung kalinata na mag-aasik na may hamon na makinig ang mga may pandinig. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Ngayon, sa panahon na ito, ay marami tayong pinagbabasihan. Noong una, alam lang natin ay IQ, intellectual quotient. May EQ, emotional quotient. May SQ, social quotient. Cultural, environmental, psychological. Bahagi yun na kung po ay kinakailangan natin ng tawag natin, gamitin natin ang mga ito. Sapagkat unang higit sa lahat, ito ay biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, no? Na maunawaan natin ating pagkilos sa daigdig na ito. Bahagi yun na nawa ay maging kapakapakinabang at ipagpasalamat natin sa harapan ng mga may kapal. Pagkaman sabi na natin, may iba't iba tayo. May ibang level tayo ng pagkaunawa at kakayanan. Sabi nga natin, yung iba ay maaaring genius, nasa level ng genius. Maaaring iba ay average lang, o maaaring iba ay below average. Pero magpasalamat tayo sa biyaya na pinagkakaloob ng buong mga kapal upang makita natin ang mga bagay na ito at maging daan upang magamit natin sa aming pagkilos sa daigdig na ito. Pangalawa ay pagkakataon na ipinamanig ni Jesus natin na mapalad kayo sapagkat nakikita ang inyong mga mata at nakakarinig
Electric ay natatakot sila. Natatakot sila na magkaroon ng maraming anak. Bakit? Kasi pag marami kang anak, ay maaaring makatulong sa iyo ng kaguluhan. Bahagi yun. Akala ng iba kapag marami silang alam na chismis, magkagaan ang buhay nila. Hindi. Baka hindi napapansin ng iba. Kasi bakit? Dinadala mo yan eh. Dadalhin mo yung nalaman mo sa kapitbahay mo. No? Totoo man o hindi, ay makakapit mo sa iyong pagkilos. Yung ibang tao ayaw nila ng maraming alam. Yung iba, akala nila, kapag alam nila lahat, gagaan ang buhay nila. Well, kung kailangan mo sa posisyon mo, kasi mahalaga yun sa tinatawag natin management. Kasi ginakailangan mo lahat malaman kung ano yung pagkilos sa ayon doon sa trabaho mo. Pero kung hindi naman yung tumutukoy doon sa trabaho mo, ay tawag dito, additional burden yun. Pero sinabi na Jesus na mapapalad kayo sa tagal nakakakita ng inyong mga mata at nakakarinig ng inyong mga tayo, lalong-lalo sa akin. Hindi yung gawa ng balita ng kapitbahay na kundi yung balita ng pagliligtas ng Diyos. Yun naman ang makita natin. Yun baga ay bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Yung bang kaalaman mo na nakuha mo, makatulong ba yan para sa pagliligtas ng Diyos? Siguro kung yung kaalaman mo ay makatulong sa atin para mabawasan yung bahal, yun ang kaalaman na nakapagliligtas, na kinakailangan natin malaman. Hindi yung bagay na kung tutusin, hindi naman natin masusolusyonan. Bakit? Because it is beyond our scope. No? Hindi naman kasama sa buhay mo yun. Ba't mapakikialaman yun? Maaari siguro maging bahagi na baka makatulong sa iyo kasi you have similar problem. But most likely, ay hindi ganon. Kaya, yung sinabi niya Jesus, hindi makakala kasi yung iba na bahagi ng pagkilos ng tutusin ay yung pagpapala ng Diyos sa mga mas nakakakita at mas nakarinig ay may kaakibat na responsibilidad. Bahagi yun. Bakit? Bakit sinabi ni Jesus na mapapala? Sapagkat kapag pinag-usapan ko sinabi dito ay yung pag-ahali ng Diyos, ano yun? You become part and parcel of the paggawa ng pag-ahali ng Diyos for the building up of the kingdom of God. Bahagi yun eh. Yung kaalaman mo ay dapat maging bahagi ng pagkilos marami ay maging kaganapan ng pag-ahali ng Diyos. Maging bahagi ng kaganapan ng pag
pagliligtas ng Diyos. Hindi lang bahagi ng alin na mapag-usapan. Ano? Kasi doon tutungo at tutungo yung tinatawag natin pagkilos na kung tawagin natin ay paghahari ng Diyos. Kung sinasabi nito na maraming propeta, matulid na tao na naglalasan nakakita ng inyong nakita, ano ba yung kanilang nakita na hindi nakita ng mga propeta ng mga hari? Ay di yung kaganapan na ipinahayag na Jesus, yung pagdating niya sa daigdig na ito upang itulong ang kaligtasan. No? At yun ang nawa ang nakita ko natin, no? Na sana ay maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. No? Sana yun ang hingin natin tugunan. Huwag tayong magsayang ng panahon sa mga bagay na alin na kung tutusin, ang tawag na namin ngayon ni alin, yung problema na hinaharap ngayon ng lipunang ginagalawa natin ni alin, ay yung hindi kailangang informasyon. Ano? Hindi na nakatutulong. Kung tawagin na fake truth or deep fake. Bakit? Kasi ginugulo kung saan tayo patutungo. Information din yun. Kung sabi nga natin ngayon sa ordinaryong pananalita natin, yung mga balita na walang katotohanan. Kaya sana po, yun ang bigyan natin ng pagkakataon na ito bang informasyon na ito ay tunay na magdulot sa atin ng pagpapala. Magiging mapalag ba ako dito? Kasi kung itong informasyon na ito magdudulot sa akin ng kapahamakan, hindi yan ang sinasabi ni Jesus. Nanawa ay sinabi niya, sapagkat nakikita ninyo ang inyong nakikita at narinig ninyo ang inyong mga nakakarinig kayo ng inyong mga naririnig sa ngayon. Ibig sabihin, ito ay may salvific significance, nakapagligtas, hindi nakakapahama. Bakit? Kasi yun ang kaharian ng Diyos. Pagliligtas. Alilog natin, idulog natin sa harapan ng mga may kapahama. Sapagkat ngayon, tayo ay sabi nga natin, ay ngayong panahon na ito, maraming binabaha. At sana yung tamang informasyon nito ay nawa ay makatulong. Nakita ko rin isang post sa social media na tungkol sa baha. The engineers cannot fix. The politicians are breaking. So bahagi yun tungkol sa baha na naging problema natin ngayon. So kaya ito yung hamon na maging bahagi natin pag-inilay nito. Talaga ba
nagdudulot sa ating